Shana POV. Are you sure? Not Hailey. Walang naghahanap sa akin. O balita man lang na may nawawalang Ziviel Mornet dyan sa Manila, o saang lupalop ng mundo. Tanong ko sa kaibigan. So far, wala naman girl. Malinis ang lahat. Walang tabloid, walang magazine o social media man lang, na nagtatanong o naghahanap kung nasaan na yang bitag mo, at ang gumawa ng krimen na yan, kaya relax ka lang dyan, okay. Huwag kang magpanik, okay. Ayos lang din si lola mo, nanggaling ako kahapon sa bahay nyo. Kunwari lang na may ibibigay ako para sa'yo, aniya. Totoo ba? Wow naman kung ganon. Tinulungan ba ako ni Dark na kaibigan ko? Sa kanya galing sina Kuya Edgar, na tumulong sa akin ngayon. Kung siya nga, ay aba, ililibre ko siya ng maraming pamproteksyon. Lalo at nakilala ko ang ipinakilala niyang girlfriend nung may auction sa Cebu. Akala ko kasi na isang wanted na ako ngayon, not Hailey. Late ko nang na-realize ang mga kagagan na ginawa ko. So, what do you mean? Ititigil mo na ba ang kahibangan mo sa kanya, at ibang mga plano mo? Support pa rin kita kung ano pa yung mga trip mo sa buhay, Shana Cole. Dagdag ng kaibigan. It's almost 3 in the afternoon. Nasa sala ako ngayon, habang ang bitag ko naman ay nasa banyo. Magna number 2 ata, kaya hindi na ako sumunod sa kanya. Binabantayan ko na lang siya baka makatakas. I already locked the door palabas ng main door, at kung saan na pwede siyang makalabas kahit itong mga bintana. Hindi siya tatakas, dahil sa gusto niya na manatili raw dito sa island. Tingnan nga natin kung hanggang saan ang mga pinanggako niyang yan. No way, nothing. Nandito na siya, bakit pa ako uurong? Ituloy ko lang ang laban no, magugustuhan niya ako, at papayag siya na ikasal kami, bago ang palugit ni Lola sa akin na 60 days. And kung hindi and then magpapanggap na lang kami na mag-asawa, basta ngayon kunin ko lang muna ang loob niya, kasi you know what girl, iba siya sa nakilala ko na Ziviel, nagsisimula na akong magkwento kay Nat Hailey. Like what? Nag-iba yung boses niya, yung pananamit niya, may earrings siya sa mukha, at may tato sa may leeg. Akalain mo yun, papunta lang siya ng ibang bansa, ganito na ang forma niya. Guwapo at astig, gusto ko pa sanang idadag, pero nahihiya naman ako at baka sabihin ng kaibigan ko na tinamaan na talaga ako, kahit totoo naman. Mas lalo tuloy akong na-inlove sa kanya, dahil sa nakikita ko na fashion and style ng crush ko, sa tingin ko nga na mahal na talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi lang yung tipong crush lang. Well baka may pinopormahan doon sa malayo, kaya ganyan ang porma, Shana. Pero hoy, babae ka. Ito hapayong kapatid, kaibigan, at kung ano pa tawag mo sa tawagan na yan sa ating dalawa. Kung may makalap ako na impormasyon, na may asawa na pala yan sa ibang bansa o jowa, anong gagawin mo? Kasi ako girl, papakawalan ko talaga. Ayokong makasira ng pamilya. Remember that. Aniya sa kabilang linya, kaya bigla tuloy akong nalungkot dahil doon. Napabuntong hininga ako sa sinabi niya, of course, pakawalan ko siya Nathi. Lalo kapag may asawa na siya at mga anak, at itinago niya lang sa publiko, pero naroon pala sa ibang bansa ang gusto niya o asawa, malungkot ko na wika. Well, hindi pa naman sure, di ba? Kaya enjoy ka muna dyan, at wag ka nang sad, okay? 0H, wait, ano na, may nangyari na ba sa inyong dalawa? Excite niya na tanong, kaya napailing na lang ako sa kanya. Iniisip ko pa ang tanong ng kaibigan. Ha? Anong nangyari? Ano, ayon nahulog ako sa kama dahil sa hindi nag-ingat, na ilayo ko bigla ang phone sa tenga ko, dahil sa lakas ng tili ni Nat Hailey. Tapos anong nangyari? Ha? Ano, ayon nagbardagulan kaming dalawa. Yun lang. Wala nang iba. Wala nang kasunod. Shark kwento mo na lahat at nang kiligin ako. Bakit ang daming tanong ng sisi na ito? Yun nga lang. Ano pa ba ang next? Naguguluhan kong tanong. OMG, babae ka. Dapat nilubos-lubos mo na, nagpasagad ka na, bigla ko na lang tinakpan ang isang tenga ko, dahil sa pinagsasabi ng kaibigan ko. Akala ko ba, ayaw mo akong mabuntis, o di kaya kung maaari walang mangyayari, at baka iiwan lang ako, ha Nathi? Ay, oo nga pala. Basta ikaw na ang bahala, basta yun lang muna ang good news dito sa Manila, na maibigay ko sa iyo na impormasyon.
Sige babush na at may client ako ngayon na paparating. Mabuti ang pangangalakad ng company mo, so yeah, don't worry about US here. At ikaw na babaeng marupok at loyal, gawin mo yung trabaho mo, to seduce your crush. Malay mo, okay lang kung matigas ang ano niya, hotdog basta lumambot ang puso niya para sa'yo. Natawa naman ako sa huling sinabi niya. Salamat Nathy, I owe you this. Chat or call me ha, kapag may problema sa company. Titingnan ko na rin yung email ko kung may bagong email for new projects. Alright, noted po Madam Shana Cole, natatawa niyang sabi, kaya napailing na lang ako. Pinatay ko na ang tawag, at nagtungo sa loob ng guest room, kung nasaan ang bisita ko. Maliligaw ako pero hindi ko alam kung paano ako makakasiguro, na hindi talaga siya tatakas kahit sinabi niya pa kanina, ay wala talaga akong tiwala. Kahit crush ko pa ito ay pwede siyang gumawa ng paraan, para makatakas at pupuntahan ang jowa o asawa niya sa ibang bansa, kung tama nga yung hula ni Natalia. Pagharap sa pinto ng guest room, ay binuksan ko na ito. Ang mga mata ko ay nagtungo agad sa bathroom, until now hindi pa rin siya tapos. Binuksan ko agad ang pinto na hindi na kumakatok, dahil baka tama ang kutob ko. Na nakatakas siya. At tama nga ang hinala ko, wala na siya sa bathroom. Nakatakas nga. What are you saying? Palakang kabayo ka. Nandyan ka pala, gulat kong sabi, habang hinihimas ang dibdib ko dahil sa gulat at bilis ng tibok nito, dahil sa tanong ni Ziviel, nasa labas na pala siya ng bathroom. Lumabas ako ng CR, at pinuntahan siya sa kanyang walk-in closet, na ngayon nakasarado na at baka nagbibihis, dahil amoy shower gel ang banyo. Oo, lahat ng mga damit niya dito ay binili ko pa, pinili ko halos yung mga mas mahal pa sa mga damit ko. Hindi ko alam kung saan ang mas bet niya na kulay, kaya halos lahat siguro ay binili ko. From shirts, pants, shorts, undergarments, at iba pa na para sa kanya. Kahit ang ginagamit niya na pangligo ay inabunuhan ko muna. Saka ko na lang siya sisingilin. Wala ako nagplano kaya dapat ako ang gumawa ng paraan. Binuksan ko ang closet at pumasok, at agad nagtama ang mga mata namin. Nagkatinginan kami, hanggang dama po ang mga mata ko sa leeg niya, balikat, dibdib at sa kanyang six-pack abs, pababa pa ng pababa hanggang sa ahas. Ouch! Aray ko naman. Are you okay? Wag na wag kang lalapit. Sigaw ko habang itinaas ko ang isang kamay ko, para hindi siya lubusang lumapit sa akin, at ang isang kamay ko naman, ay hawak itong noo ko na tumama sa pinto. Akala ko na palaki ang bukas ko, yun pala hindi, ang sakit tuloy ng noo ko. Ang sakit, naiyak ko na sabi, pero bago pa ako nakatayo ng tuwid, ay na out of balance pa ako, kaya tuloy na bagsak ako sa dibdib ni Ziviel. Oh my! Sorry Ziviel, hingi ko agad ng tawad sa kanya, dahil sa kapalpakan na naman na pananggagawa ko. Don't move. What? What the? Paano ba naman kasi? Agad niya akong binuhat, at nakahubad pa siya. Diyos mio Marimar, ibaba muna ako, at magbihis ka nga, kaya ko namang maglakad. Saad ko pero hindi siya nakinig, at diretso ang labas niya sa walk-in closet. Don't say nakahubad talaga siya. Oh my! Ngayon na ba agad ako bibigay? Mas lalo yata akong hindi handa, nung nakita ko na yung ano niya, malaki kaya yon. What's malaki? Your ano? Agad ko nasabi, pero natauhan na lang ako, dahil sa binanggit ko na pangalan. Your, oh my ibaba mo na ako. Sigaw ko sa kanya, dahil sa sobrang hiyang-hiya na talaga ako, kaya tinakpan ko na lang ang mukha ko ng palad, at mabuti naman na agad akong binaba ng dahan-dahan sa kama niya. Mas lalong pinaikit ko ang mga mata ko para hindi siya makita, at baka walang saplot ni isa ang Ziviel na ito. Wait, Limel get ice cubes. Pag-alala niya na sabi, wala akong ginawa kundi ang ibaon sa una ng mukha ko, at doon sumigaw dahil sa hiya at sakit ng noo ko, for sure nagkakabukol na ito, at namumula na ang mga pisngi ko dahil sa eksena lang kanina. Spell malas, ako na yata iyon. I hate you, Shana Cole. Ano na lang ang sasabihin ni Ziviel sa akin? Na isa akong clumsy, at higit sa lahat hindi marunong magluto kapag nalaman niya. Gosh, tatanda ako nitong baliw. Here, bigla ko tuloy na tampal ang braso niya, dahil nanggugulat na naman.
Pinaupo niya ako sa kama, para madimpian ng ice ang noo ko. Mabuti naman at nakabihis na siya ng puting V-neck shirt at khaki short still hurt. Ano sa tingin mo? I think so. You know naman pala eh. I'm sorry. No, why are you saying sorry? It's all my fault. But still, okay, agad na sabi ko, para hindi na kami magtulakan kung sino ang may kasalanan, dahil kung tutuusin naman pala ay kaming dalawa nga ang may kasalanan. Kumuha siya ng malinis na towel sa banyo, at bumalik sa akin. Pinunasan niya ang buong mukha ko ng dahan-dahan, at mga braso at kamay. At ako naman ay tulalang-tulala habang nakatitig sa kanya. What is the meaning of this? Gusto niya na ba agad ako? There you go. Limamdan, ngiti niyang sabi, kaya napakurap ako dahil doon. Thank you. No problem. I'll prepare our food for dinner. Do you want to come with me? Tanong niya at dahil nakaramdam na rin ng gutom, kaya tumanggo ako. Bababa na sana ako sa kama, pero poloka ka talaga, bitawan mo na ako. Kaya ko pong maglakad, hindi po ako baldado. Angal ko dahil binuhat na naman niya ako na pang bridal. Tanging lumabas sa bibig niya, kaya hindi na talaga ako yumangal pa. At lalong pinalupot ko pa ang mga braso ko sa may leeg niya, at baka bigla niya na lang akong ibalibag kung saan at least kasama siya. Akala niya siguro, nagtiwala na ako sa kanya ng lubusan, baka mamaya tama ang nasa utak ko, na isang way niya lang pala ito para makatakas siya. Paano kung patayin niya pa ako bago siya umalis? Gosh! My Lola, Alma, papaalam na ba ako nito? Are you feeling comfortable now? Bigla akong bumalik sa realidad, dahil sa tanong niya. Pinaupo niya ako sa may stall, para siya na ang mag-asikaso ng pagkain namin. Bababa na sana ako para tulungan siya, pero pinigilan niya ako. Itatali niya raw ang mga paa ko, kung ipipilit ko pang bumaba para hindi na makaalis sa kinauupuan ko, kaya wala na akong magawa kundi ang pagmasdan siya, na busy sa pag-init ng mga ulam na in-order ko, at nilagay ang iba sa ref, habang ako ito hinahawakan pa rin ng ice bag, at dinadampi sa noo ko. Bukas, susubukan ko na talagang mag-practice na magluto, para naman maging proud siya sa akin. Dahil nga di ba may kasabihan, na kapag marunong kang magluto, habang buhay kang busog. Hanggang natapos niyang initin ang mga ulam na kasya sa aming dalawa ngayong dinner, hindi ako marunong magluto, pero kompleto naman ang mga kagamitan ko sa pagluluto sa kusina, kaso nga lang tagaluto na lang talaga ang kulang. Hayes, pagkatapos niya ng mailatag ang mga pinggan at ulam, ay saka pa siya umupo. Bigla tuloy akong nagutom, dahil sa amoy ng mga pagkain na ininit niya. No handcuff siya ngayon, sa pagtulog mamaya, ay ewan ko na lang kung ibabalik ko pa. Nakakaawa naman at baka magkapasa pa lalo ang crush ko. Baka awayin pa ako lalo ng mga magulang niya. Salamat Ziviel, ngiti kong sabi. Drop that name. Ha, don't call me with that name. Bigla naman akong nagtaka. Then, what do you want me to call you? Babe, honey, darling, love. Saan kaya dyan ang bagay? Call me, Vinyo Zane Mornet. Hindi ko alam kung bakit niya iniba ang pangalan niya. Okay naman yung last name na Mornet pero, Vinyo Zane. That is your new name. Yes, you don't like Ziviel. It's a nice name though, wala sa sarili ko na sabi. Tapos na kaming kumain, pero dahil na-curious ako sa pangalan na ibinigay siya sa akin, ay parang may natanto ako. Tama kaya si Nathalia, na may pamilya na si Ziviel sa iba, at gusto niya, na walang makakaalam sa totoong pangalan niya, kaya ito ang binigay niya na pangalan sa akin. Saan ba ang totoo? Ziviel, or Vinyo Zane? Vinyo Zane, ulit ko kaya nakita ko na may ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Kung ganon naman pala na gusto niya ang ganitong pangalan, edi okay lang at ayos lang sa akin, basta makita ko lang siyang masaya, wala nang problema sa akin, hindi naman ito ang reason kung bakit ko siya dinala dito, pero paano nga kung totoong may pamilya na siya? Anong gagawin ko? At kung totoo nga na may anak o girlfriend siya sa ibang bansa and then? Napabuntong hininga na lang ako. Halo-halo ang naramdaman ko na lungkot, dahil sa akin, kaya nakasira ako ng ibang pamilya. Masaya ako dahil sa akin siya ngayon. Pero, can I ask you a question? Go on, aniya habang nakatitig sa akin.
Bigla akong umiwas ng tingin, dahil para akong nakukuryente sa mga titig niya, habang may saya sa kanyang mga mata. Wala na rin siyang pusos. Hindi ko na yata kayang pasasan pa siya. Awang-awa naman ako sa kanya. Do you have a baby? What kind of question is that, miss? Nagkibit balikat ako. Just answer me. No, never been. Yun naman pala eh. Salamat naman. Nakahinga ako ng maluwag. Pero sure ka ba siya, Nicole? How about honey, darling, sweetheart? I mean, do you have a girlfriend or wife? Natigilan siya sa kanyang ginagawa, at umangat ng tingin ulit sa akin. Why do you want to know about my love life, miss? Tanong niya, kaya hindi ko rin alam kung ano ang isasagot ko. Because I just want to know. Because you know. I brought you here without your consent and by force. Hilaw ko nasabi, habang nakangiti sa kanya, na hindi abot hanggang tenga, dahil what if meron, tapos ganito ang ginawa ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan haantong itong pag-uusap namin, nasasaktan ako, kapag sabihin niya na oo, may wife and girlfriend na, pero wala pang anak o mangganganak pa lang, tapos nandito siya sa puder ko. Nakonsensya ako, kaya ko na ba siyang palayain? Hindi naman siguro magagalit si Lola Alma, kapag malaman niya na wala akong nahanap talaga na para sa akin. Papayag na lang ba ako na magpakasal sa anak ng kaibigan niya? Napapikit ako sa mga naiisip, gulong-gulo ang utak ko, at the same time, nasasaktan ang puso ko. I don't have a girlfriend, neither a wife. Natigilan ako sa sinabi niya. Are you sure? Nauutol ko na naman na tanong sa kanya. Kaya tuloy natawa siya. Why are you always nervous, while asking me that question? Seems like you won't investigate me first before you kidnap me, ha? He said coldly, kaya napalunok ako doon. Nagsisitayuan ang mga balahibo ko sa batok. I did. You did. That's good then, sambit niya at tumayo na siya, para kunin ang mga pinggan na pinagkainan namin. Ako na yan. Just stay there. I'll be the one who will wash these dishes. Pagpigil ni Zane sa akin, kaya napangiti ako. Ayokong rin namang maghugas dahil tinatamad ako. Habang nasa sink si Zane at naghuhugas, ay hindi ko na iniwas ang mga mata ko sa kakatitig sa kanya, parang kontento na muna itong mga mata ko na makita ang likod niya, from his broad shoulders, yung likod papuntang oh my god look at his bum. Are you done checking my back? No, malapit na, what? I'm not looking at your butt, Vino Zane Mornet. You did. No, walang siguro ko nasagot, paano kaya niya nalaman na pinagtitigan ko siya, sinulyapan niya ba ako kanina, at hindi ko man lang alam. Gosh, siya Nicole, you're dead. Narinig ko siyang tumawa, kaya naitago ko ang aking mukha sa aking mga palad. Hindi pa siya natapos, kaya hindi pa ako kayang umalis dito, at nakakawalang galang naman yun. Wala na nga akong naitulong sa kanya. Habang naghihintay sa kanya, ay napahikab ako, at dahil naramdaman ko na lang ang antok kaya hinilig ko ang ulo ko sa ibaba ng lamesa, hanggang hindi ko namalayan nakatulog pala ako. Naramdaman ko na may humulik sa noo ko, iniisip ko pa kung sino, pero walang lumalabas sa utak ko kaya natulog ulit ako. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.